Hallelujah, Hallelujah. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan, para mabuhay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kaniyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito na kung saan ating ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir, gumamit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na imahe ng trigo bilang kaugnayan natin sa ating buhay bilang Kristiyano. Sa pamamagitan ng trigo ay nais ipahayag ni Jesus Nazareno sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging alagad niya. Ipanaliwanag sa atin na malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at ito ay mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, mamumunga ito ng marami. Sa tuwing naririnig natin ito, ay naaalala natin mismo ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay nagbunga ito ng bagong buhay para sa ating lahat, para sa ating namatay at namamatay sa kasalanan at nalulugmok sa kadiliman. Kaya nga sa isang tunay na sumasampalataya sa Diyos, ang pagkamatay ay hindi pagkabigo. Uulitin ko po,
sa isang taong may pananampalataya sa Diyos. Ang pagkamatay ay hindi pagkabigo, subalit ang pagkamatay ay simula pa lamang ng isang bagong pagsibol. Ang pagkamatay ay isang kaganapan lamang na dapat nating pagdaanan upang may bagong buhay na muling umusbong. Ibig sabihin nito, kailangan tayong mamatay sa ating pagkamakasarili upang masimulan ang ating pagiging mapagbigay. Dapat mamatay ang ating pagiging makasalanan upang isilang ang isang bagong kabanalan. Dapat mamatay muna tayo sa katigasan ng ating mga ulo at puso upang mamunga ang isang pusong dalisay, isang pusong maawain, at isang pusong marunong magmalasakit sa kapakanan ng kanyang kapwa. Ang kamatayan sa sarili ay nangangahulugang pagbubukas ng puso para sa Diyos at sa kapwa. Uulitin ko po, ang pagkamatay sa sarili ay nangangahulugang pagbubukas ng puso at ng kanyang buhay para sa Diyos at sa kapwa. Ganito po ang nangyari sa buhay ni San Lorenzo, diakono at martir, na sa araw na ito ay inaalala natin at ginugunita ang kagitingan ng kanyang buhay. Inihain po ni San Lorenzo ang kaniyang pagkamartir sa ikapagbabalik loob ng lungsod ng Roma. Inihain niya ang kaniyang buhay upang tulungan ang mahihirap at kapuspalad at upang itaas at iangat ang antas ng kanilang buhay. Siya po ay niluto sa apoy at buong pusong inilaan ang kaniyang katawan bilang tanda na hindi niya sinusuko ang kaniyang pananampalataya hanggang sa huling sandali ng kaniyang buhay. Hindi siya nagdalawang isip na ialay ito para sa Diyos. Si San Lorenzo, sa tingin ng mga kaaway, namatay sa kahihiyan. Subalit, ang tunay na nangyari, siya ay nabuhay sa isang buhay na walang hanggan at punong-puno ng kaligtasan sa langit. Mga kapatid kay Kristo, tayo rin po inaanyayahan magsakripisyo at mamatay sa ating mga sarili bilang ating pagtugon sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Huwag na huwag po tayong matakot, mahulog sa lupa upang mamungang muli. Huwag tayong matakot masaktan alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dahil nakakasiguro tayong kagaya ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno, mabubuhay tayo na mag-uli ng matagumpay at punong-puno ng pag-ibig ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Hesus Nazareno.